There are a series of events which led to the announcement of the birth of Christ. One of which is God's revelation through Zechariah, the temple priest, and his wife Elizabeth, followed by Mary and Joseph. But in verse 8 of Luke chapter 2, we can see that God also revealed the birth of Jesus, of all people, the shepherds, mga pastol ng tupa. Why of all people, mga pastol ng tupa? Noong panahon ni Jesus, ang pagpapastol ay maituturing na mababang uri ng hanap buhay. Hindi lang siya mababang uri ng hanap buhay, kundi ito ay napakahirap din sapagkat kinakailangan dalhin ng mga pastol sa malalayong lugar ang mga alaga nilang tupa, pang ito ay pakainin at painumin. Malimit talagang ginagabi sila sa ilang. Layo sa kanilang pamilya, layo sa kanilang mga kaibigan, at definitely, hindi ito komportableng sitwasyon. Mababang uri man o mahirap, ngunit napaka-importante ng gawain ng mga pastol sapagkat sila ang nag-aalaga ng mga tupa na maaring gamitin sa templo para ialay upang sa gayon ay maging kabayaran ng kasalanan ng mga tao noong panahon na iyon. Sa madalit sabi, ang mga shepherds na ito, ang mga pastol na ito ay nagsisilbing tulay. Sila nagsisilbing daan upang magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan o ng mga Israelita noong panahon na iyon. Ang kanilang dadalawing sanggol na si Jesus na pinanganak sa sabsapan na pinaligiran ni Joseph, ni Maria at ng mga hayop, sa pagdating ng panahon ay maging ika nga sa Ingles, ultimate sacrifice for sin, hindi lamang sa mga Israelita noong panahon na iyon, kung hindi sa buong sanlibutan. Balikan natin yung mga shepherds o mga pastol. Unang-unang reaksyon nila ng magpahayag sa kanila ng balita ang mga anghel tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay nagkaroon sila ng takot. Natural, di ba? Biglang biglang may liwanag sa iyong harapan at biglang may nagsasalita ng ganoon, kaya natural lamang na magkakaroon ka ng takot. Ngunit tulad na nangyari kay Maria, ang takot na ito ay dahan-dahang napalitan ng pagkamangha. Kaya sa talata 15, mababasa natin, when the angels had gone away into heaven, the shepherds began saying to one another, "Let us go straight to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." Verse 16, so they came in a hurry and made their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. Last verse 17. When they had seen this, they made known the statement which had been told them about the child. Ang tanong, kung tayo na sa kalagayan ng mga pastol na ito, at naturalmente ang ating reaksyon ay tingnan natin kung nasaan yung sinasabing sanggol, na di po ba? Kaya lamang po, hindi lamang po na-satisfy, hindi lamang po na-kontento ang mga shepherds na ito, ang mga pastol na ito, kung hindi po pagkatapos nilang nakita, pagkatapos nilang nagisnan ang sanggol na si Jesus, ay dali-dali po silang lumisan at ibalita sa mga kanayunan ang kanilang nagisnan. Ngayong bagong taon, taong 2024, may isang napakalaking hamon ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. Una sa lahat, para sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, sa lahat ng mga dumaraan sa mga iba't ibang uri ng mga pagsubok, mga personal struggle sa buhay, maaaring ito ay relational, maaaring ito ay financial, maaaring ito ay pangkalusugan o anumang mga bagay na bumabagabag sa inyong sarili. Kapatid, kailangan ninyong isuko ang mga ito sa Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan na gawa at hayaan natin na si Jesus ang maghari, manahan sa ating puso at siya ang maging Panginoon ng ating buhay. Natitiyak ko na kapag ito'y ginawa natin, ang banal na Espiritu ay manahan sa atin at tutulungan tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At para naman sa atin na mga mananampalataya na medyo nalalamig sa kanilang lakarin sa Panginoon, mahalaga ang mga tatlong paalaala. Una sa lahat, kinakailangan nating pag-ibayuhin at ibalik ang ating unang pag-ibig sa pamamagitan ng panalangin. Prayer. Kinakailangan ito'y maging priority ng ating buhay. Pangalawa,
Bigyan natin ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng panahon na aralin at alamin kung ano at sino ang Panginoon sa ating buhay at ano ang kanyang mga utos upang sa gayon ay tayo mabuhay ayon sa kanyang kalooban. At pangatlo, gamitin natin pagkakataon na ibalita sa lahat na nangangailangan patungkol sa magandang balita sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siyang magbibigay ng kapatawaran sa lahat ng mga nagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kapag ginawa natin lahat ng ito, ako ay nakatitiyak na ang taong 2024 ay tunay na maging makabuluhan at tunay na maging kasiyasiya, hindi lamang para sa atin, hindi lamang para sa ating mga mahal sa buhay, hindi lamang para sa lahat na mga impluwensyahan natin sa ating paligid, kundi higit sa lahat para sa kapurihan ng ating dakilang Panginoon na si Jesus. God bless.